man nila o hindi, talagang because of the Duterte kaya nanalo si BBM. Simula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Oo ba yun, Atty. Sang? Dahil ninanais daw ni VP Sara na as early as now, maging presidente na ng Pilipinas? Yun mga gunggong na payag sa mga hindi isip. Walang utak. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Ayoko sana sabihin yan, pero nakakalimutan nila na bulat sa pool, ayaw nga tumakbo ni VP Sara. Pagkakaroon mo, there's no chance mo bago una-una. Kung saan ang mga rason, I do not want to enumerate. Yung saksing personal niya, talaga ayaw na tumakbo eh. She really didn't want to run, kaya nga nagmungkay si Presidente, hindi ka tatakbo, ito na lang suportahan mo. O kaya ito. Ha? Ayaw niya talagang tumakbo. Bigla na lang siya nag-slide because according to her, dahil pinakiusapan siya. At that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday. Noong 2021, ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Piliin bilang president? Bilang Vice. Okay. Para mag-tandem sila. Kasi tatakbo nga ng Presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat. Kasi lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulelat, 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Si Davao City Mayor Sara Duterte ang nangunguna sa pinakahuling survey ng Pulse Asia bilang top choice ng mga Pilipino pagdating sa presidential bid para sa 2022 national elections. Sinundan ni dating Senador Bongbong Marcos. Mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk over yon kung tumakbo siya Kayo noon. ang lumapit. Regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Congbun po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na magpresidente, tahimik daw po ang lahat. Simula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, Sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang dami pumunta sa Davao noon. Lahat nag-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo. Hindi na niya gustong mag-president o vice president man. Sabi niya, bala na, dito na ako sa Davao. Walang gulo. Ako magme-mayor. End of story. Ayoko na dyan, magulo. And, nung nangyari yun, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Mag-vice president ka kaya. Ayun. sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong vice president? Sabi ko, bakit? No, ako nire-request ngayon na tumakbong vice president. And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Sabi niya, tumakbo na kayo. Ganyan, kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong, sabi ko, kakahiya naman to, wala naman siyang kasama. Samahan mo na lang, ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil may hidwaan na. Yan ay aking papalagan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Na di mananalo yung katandem niya kung wala siya. At totoo naman yun. Kung wala talaga siya, di mananalo yun. Kasi yung Duterte name, ang nagpanalo talaga. Tanggapin man nila o hindi, talagang because of the Duterte, kaya nanalo si BBM. Apart from ang pangalang Duterte, nakakabit na sa mga taong bayan, yung realidad at the time, 4 ang kandidatong kalaban ni BBM. Yung 4 na yung puro anti-Duterte yun eh. Si BBM lang ang luminya na sumusuporta sa patakaran ni BBM, pati yung foreign policy, pati yung war on drugs. Kung ikaw ay maka-Duterte at milyon-milyon yan,
kanino ka pupunta? Alam ka naman dun sa apat na kontra dun sa hinahangaan mo. Siyempre, pupunta ka dun sa sumusuporta. Kaya nanalo si Vivian. Yan ang katotohanan dyan. Ayaw niya talagang tumakbo. At sapagkat naisip niya, pag nanalo ito, at ito lang naman ang gustong sumuporta sa kanyang ama, o edi dito na lang ako. Tinutulungan ko na lang to. O yan ang katotohanan. At kung gusto niyang talagang maging presidente, hindi niya i-risk yung magiging matagumpay na paghalili niya sa susunod o dito sa Pangulo, hindi na nag-resign yan sa Department of Education. Sana nakipaglaro na lang siya sa politika. Sana nakipagkaibigan na lang siya hanggang matapos ang termino. Di sana walang problema. Hindi nga eh. She went for the jugular. Kumbaga, ayaw ko na. Hindi pa pwede ito. Labag ito sa prinsipyo ko. Kaya ipinakita niya yung tatak ng kanyang ama. Parehong mag-ama, may prinsipyo sila. Wala silang agenda, wala silang pakialam. Magalit ka sa akin, patayin mo man ako. Yan ang aking prinsipyo, yan ang aking paniniwala, yan ang sinampaan ko sa saligang batas. Iyan ang gagawin ko. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbong Vice President? Kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya.